Mga kapuso, malamang napanood nyo na dito sa GMA, humagulgol sa puntod ng kanyang mga magulang ang kilalang astig na nangunguna ngayon sa bilang sa pagka-presidente, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Hinikayat din ni Duterte ang pagkakaisa ng lahat, lalo na ang mga naging katunggali niya nitong eleksyon 2016. Pero ngayon pa lang, tinitiyak na ng alkalde na may mga bagay na hindi niya palalagpasin kapag siya ay nanungkulan na. Mula sa lungsod ng Davao, nakatutukwain si Tina Panganiban Perez. Tina! Mike, berdugo at strikto na may kamay na bakal. Ilan lang yan sa mga binansag kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya. Pero ibang Duterte ang nasaksihan kaninang madaling araw. Hindi ito ang Rodrigo Duterte na nakilala ng marami noong kampanya. Humahagulgol sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang nang dumalaw siya kaninang alas 3 ng madaling araw. Halos nakayakap pa siya sa puntod, nagpupunas ng luha. I also would like to thank my parents. I always pray to my mother and father because the best intercession, if there is really an agency to which you can communicate with God, para sa akin yung parents mo. Noong panahon ng kampanya, madalas pinupuna ang mga pananalita ni Duterte. Ang kanyang pagbumura at ang kanyang mga birong ikinaiinsulto at ikinagagalit ng iba. Kaya sa panayam ng media kagabi, natanong si Duterte kung babaguhin niya ito kapag naupo na siyang Pangulo. In which person, Tang is an orange drink which is healthy for everybody. Anak ng wedding, well, of course, I have to control my mouth. Just an example, facing the ambassadors. Kung ayaw ko tumindig niya, sipain kita. I cannot be bastos because I'm speaking for our country. Mayor lang, small town mayor. Okay lang yung cursing, swearing, epithets and all. You're only mayor dyan, hindi naman mapansin yan. But if you are the president of the country, actually you have to be prim and proper. Iaabot daw ni Duterte ang kanyang kamay ng pagkakaisa sa lahat, lalo na sa kanyang mga naging katunggali noong eleksyon. These past few days were quite virulent for all of us. The black propaganda and the false accusations exchanged between two sides. And I would say these are really part of a day's work in an election. But I'd like to say that I'd like to reach my hand to my opponents. Let us begin the healing now. Maging sa religious at civil society, sa ambassador ng Australia at Amerika na di nagustuhan ng kanyang rape comment, at sa Singapore na nagalit ng sunugin niya raw ang watawat nito nang bitayin noon si Flor Contemplacion. Pero may mga hindi raw siya palalampasin. There will be some reckoning about this. I will not go after my political opponents. I am not up to it actually. Pero itong nangyari ngayon sa Scarborough Shoal, that we lost it, after a certain senator, si Trillanes, went back and forth at the behest of the president. And there was already a raucous there, Spratly. And finally, after the 16th visit, we lost the Scarborough Shoal. And there was no reaction at all from our commander-in-chief. Ang sinasabing nag-back-channeling talks noon sa China, si Senador Antonio Trillanes IV, na siya ring nagbunyag sa umunoy tagong yaman ni Duterte. Wala, tapos na ako dyan sa mga atake. Ay, kalimutan ko na yan. But itong yung aking basura, mga dollar accounts, 5,000 lang naman talaga yan. Sa press con kaninang umaga, binanggit ng kanyang tagapagsalita ang tungkol sa pagbuo ng Transition Committee para sa pag-upo ni Duterte kapag naproklama ng Pangulo. Ang policy group na tututok sa mga programa, lalo na para sa unang 100 araw ng panunungkulan at ang Inauguration Committee. May selection committee na pipili ng best and brightest na itatalaga sa Administrasyong Duterte. Pero may napipisil na siyang maging miyembro ng gabinete. Gaya ni dating Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza Sr., dating Agriculture Secretary Sonny Dominguez, at Attorney Arthur Tugade. Karamihan daw sa mga kukunin niya mula sa militar. So, but I need men na pag sinabi mo yan kaagad.
Nabanggit din ang plano ni Duterte na magkaroon ng liquor ban nationwide paglagpas ng hating gabi, pati na ang curfew sa mga menor de edad. The reason he has this liquor ban is because we have to work the next day. Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, Mike, ay nagpasalamat si Mayor Duterte sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Patuloy din daw niyang inaalok ang kanyang kamay sa kamay ng pagkakaisa sa lahat. Mike? Tina, sigurado kung pinaalam sa inyong mga nandyan sa Davao, sa mga sandaling ito, sigurado marami ang gusto malaman, ano ang mga naging aktibidad? Ano ang ginawa ng Mayor Duterte ngayong unang araw pagkatapos ng eleksyon kung siyang nangunguna sa bilang sa pagkapangulo? Tina? Ngayong araw, Mike, ay hindi natin siya nakita. Maraming mga media networks ang humingi ng pagkakataong makapanayam siya. May mga request din para sabay-sabay nang magkaroon ng press con dito sa hotel na ating kinatatayuan. Pero lahat ito ay tinanggihan ng alkalde. Gusto raw kasi niyang magpahinga ngayong araw, Mike. Pero kahapon, pagkatapos ng botohan, ay nagbigay naman siya ng press conference sa media at nagpaunlak ng one-on-one interview sa ilang TV networks. Mike? Oo, take note kami dito, Tina, na alas 3 ng madaling araw, umigit kumulang, bumisita siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Ganyan yata schedule ni Mayor. Oo, gising siya hanggang mga ganong oras, tapos tulog siya at medyo tanghali siya nagigising. Hintayin na lang natin ang mga karagdagang balita mula dyan sa Davao. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.